Akala ko tapos na ako sa pagre-relo ng Casio a long time ago eh. Pero mali pala ako. What's going on, friends, watchmates? Napadpad kayo sa video na to. It's either mahilig kayo sa relo or na-intriga kayo kung ano ba tong first ever automatic wristwatch ni Casio. Pero bago tayo magpatuloy sa video, huwag niyo munang kalimutang mag-like and subscribe kung nagustuhan niyo yung video na to. At kung mahilig kayo sa ganitong klaseng content, marami tayong sorpresa dito sa mga nakaraang video natin at sa mga paparating pa na episode. Ilang linggo ko na to napapanood sa ibang channel at na-intriga ako kasi iba-iba yung commentaries and reactions ng mga nag-create ng content. No? May negative, may positive feedbacks. Ako naman personally nahiwagaan ako kasi this was made by a watch brand that has been making digital and quartz watch since 1974. Kaya sa akin, medyo intriguing kung paano nila i-interpret ang kanilang first ever automatic wristwatch. It is quite a challenge at the interim to obtain this kind of watch kasi kaka-release lang ito noong June 2025. Actually, in-order ko to directly from a Japan store noon pang July 31. And dumating lang siya after 10 days. So medyo mahaba yung processing. Nagka-interest din ako kasi Casio may have discontinued to produce this watch due to competition kasi at this price point, medyo mahigpit ang competition. They could continue or discontinue, depende kung paano magiging acceptance and interpretation ng mga consumer. Kaya alamin natin kung itong relo ba nito, there is a spot in history. O pagkalipas ng ilang taon, makakalimutan na siya ng panahon. Ano bang meron dito sa bagong relo ng Casio Edifice? They call this the EFK 100. This is my first Casio in a while and this is actually my first Edifice. Check natin. At the first glance, medyo impressed ako, no? Especially kung alam mo na this is coming from a brand that is not known for making an automatic wristwatch. But I am really fascinated sa craftsmanship nito. I see a lot of Japanese heritage on this one. Especially, mareremind kayo kung familiar kayo sa Grand Seiko. I see a lot of Grand Seiko DNA on this one. Pero syempre, ano ba pinagmamalaki nitong EFK 100 na ito? So, meron kang 39mm dial, would fit average Filipino wrist size. Tapos, textured dial siya, available in different color combinations like stainless green, stainless black, stainless blue. Itong hawak ko in particular is the white variant. Magnetic resistant din siya. It also has a date display at 6 o'clock. Meron din mga minute indicators dun sa kanyang chapter ring. At meron siyang hacking function for precise time setting. Ito naman kanyang watch hand design ay tinatawag na hollowed or skeleton type. Meron din siyang water resistant of 200 meters of submersion. Tapos yung kanya namang movement is an NH35, which is an open proprietorship caliber by Seiko. Ginagamit din siya ng ibang third-party watch brands other than Seiko. This is also have a decent 41 hours power reserve, which some of us may or may not be impressed with. And then 24 jewels. Sapphire crystal yung kanyang front end kung makikita nyo. Hindi siya highly reflective. And when we flip this over sa likod, is exhibition case back naman siya with hardlex crystal. So kanyang dimension, 2 to size naman siya, unlike other watches na 39 on papers, but a bit smaller or larger than that when you actually wore the watch. Ito kung makikita nyo in comparison sa other 39mm diameter na relo. Sana makatulong ito, especially if you are considering how it will fit sa pulso nyo. Or kung may relo kayo na alam nyo yung sukat, that you can scale this one up how it's going to fit on your wrist. Check naman natin yung case. Case is pretty much like a typical Edifice o yung parang Edifice Oceanus. Tapos, sharp angles, sleek and combinations ng brushed and polished theme. Let's deep dive dito sa kanyang caliber. You will find a caliber NH35 manufactured by Seiko. Yes, ang internals nito ay Seiko. So this might cause purchasing dilemma for some consumers. If you would think why Casio didn't make their
own movement in-house, no? They have all the means naman, capacity. Ang opinion ko naman, siguro ayaw mag-invest masyado ni Casio on their first automatic watch. You know, the competition is uptight at this price point. Paniwala ko, gusto munang tansyahin ni Casio kung ano yung magiging acceptance or yung interpretation ng mga consumer, kung papatok ba siya, magiging mabenta pa, kagaya ng kanilang mga G-Shock, ano. Kasi G-Shock would sell on its own kahit hindi nila i-promote masyado because it already built its reputation in the market. But who knows if under development na yung kanilang in-house movement. Let's find out in the future. Let's deep dive naman dun sa kanyang dial o sa kanyang face, no? Textured siya, meaning hindi siya flat lang, nakagaya ng flat white, or hindi rin siya gradient na may parang depth yung kulay. Dito meron siyang konting gaspang or as a form of art. Additional selling point yan para sa ibang buyers. And this kind of reminds me of, like I've mentioned earlier, ng Grand Seiko or the likes of Citizen, Forza. I'm not saying that this watch is as good as those models that I've mentioned. Tapos, meron din siyang applied markings, ano, for better legibility, especially sa ganitong color combination. Ang kagandahan kasi sa applied markings, nagpo-produce siya ng shadow on a certain light angle. Yan yung characteristic ng applied indices. Complications. Meron siyang framed beveled date window at 6 o'clock. So kung ang habol nyo medyo symmetrical or pantay yung left side sa right side, that is an additional value for what you'll be paying for. Some may love it and some may not. Yung mga consumers kasi na preferred nila yung date window at 3 o'clock. But nonetheless, I believe it is the right decision to add supplementary complications at this price point. Now, let's talk about the bracelet. This is where I think Casio put a little investment. Ang tawag dito ay integrated H-Link stainless steel bracelet. So the name is self-explanatory. This is an integrated bracelet which some of us consumers may not like due to flexibility. Pero I see some inspiration here from Tissot PRX and as well as Tudor. Bakit ko nasabi yan? Check nyo to. Ito, meron siyang aspect ng pagiging riveted bracelet. Yan, kagaya yan. Yung lock naman is pretty much standard like other Edifice watches. A single lock press system. Tapos meron din siyang 2 micro adjustment which is useful. For example, pumayat ka or tumaba ka. My only concern here is, syempre, kung integrated bracelet siya, you will be stuck dito sa specific bracelet na to, no? Take for example, gusto mong palitan ng strap, gusto mong gawing leather o kaya gusto mong gawing silicone, hindi mo pwedeng gawin yon. And for example, kung masira yung bracelet mo and it needs to be replaced, kailangan mo yung ganito ring specific na bracelet. So, water resistant up to 20 bars. Tried and tested naman, splash resistant, so wala kayong problema kahit mga simpleng talamsik o kaya kahit ipangligo mo sa shower. Hindi lang siya certified na pang swimming, and of course wag niyo ipang-dive. The watch is magnetic resistant, so kagaya nung na-innovate ni Tissot, ano, and kagaya nung Rolex Milgauss. In terms of wearing experience naman, it feels so light, parang hindi siya naka-bracelet, magaang eh. And parang minsan may isip nyo, para siyang titanium, ano, kasi magaang yung titanium. Pag ganito kagaan yung relo, hindi siya nakakangalay for a long period of wearing, kahit maghapon yung suot. Hindi nyo mararamdaman yung bigat ng relo, but you will feel its presence. Glass material, one aspect that I really love, kasi sapphire crystal siya, so hindi tinipid, no? Kaya medyo kumpiyansa kayo na hindi siya basta madadamage or hindi siya masyadong maapektuhan ng mga minor scratches lang. Bawa kung medyo clumsy kayo, naglalagay kayo ng susi sa bulsa tapos dumudukot kayo. O kaya nasa hospitality industry kayo, ganun yung trabaho nyo, medyo magalaw, ano, medyo mobile. Wala kayong worry, tatama sa doorknob, sa pinto, sa elevator, o kung nagdadrive kayo, kung siyempre magalaw ang manibela kahit suot nyo, mabump man dun sa pinto. No problem pagdating dun sa glass. Yung hands naman ang pag-usapan natin, tawag ni Casio dito is hollowed sections and phosphorescent tips for visibility. I should say not the best luminosity for the brand. Marami kasi silang
watch model na mas maganda yung luminosity kaysa dito. Ang meron lang kasi dito yung tip lang ng kamay. Tapos aking hand adjustment for better precision, no? Ibig sabihin up to the millisecond. Pwede nyo siyang i-sync in with your other watch. Or kung example, may couple watch kayo. So may real talk and real take on this watch. I will try to be as transparent as possible. Start with the thing that could be a selling point for me, no? Para sa akin, it is a bit over my pay grade, even for a novelty watch. Nasa 17,900 kasi ito, up to 22,000. Depende na lang sa seller na mabibilhan nyo. You could get it a bit cheaper or they could price it a little above. The competition at this price point din kasi is a bit busy. Meaning, marami kayong pwedeng i-consider na better option or there are cheaper options. And then yung crown grip din, medyo madulas siya, mahirap ipihit. Mas maganda sana if they put a different caliber than this. 41 hours is a bit tricky for me, no? Especially kung marami kayong relo tapos wala naman kayong watch winder. Another thing, I also wish that it is a little bit more comfortable wear than this. Medyo hindi kasi siya yumayakap sa wrist kahit maliit yung relo. And of course, NH35 kasi is a bit bulky. Para makita nyo lang meron siyang, kumbaga hindi siya airtight kung makikita nyo. May a little space around this spot tsaka dito sa kabila. Meron kasi akong relo na mas maganda yung pagkaka-taper niya dun sa wrist. Umahag talaga dun sa pulso mo. Kahit mas malaki yung case niya compared with this one. What I admire about Casio in this one is that they didn't move away from their design philosophy. And you can see some improvement in their aesthetics. Compare nyo dun sa mga wristwatches nila or compare nyo dun sa ibang edifice. This is definitely a top notch compared with those ones. Another aspect is how they thought about the contrast and high legibility. Especially ang ganda ng pagkakapolish ng indices. Also, I wanted to emphasize din yung bracelet nila. They put the work where it actually matters. Craftsmanship, good quality bracelet, sapphire crystal, decent materials, and I also see endless potential in its current position. They have all the means to outwork this watch in their next iteration if they decided to. Sa akin lang, no, Casio did a good job here kasi it gives you a flexible option in case you are considering one that could square off against Citizen Forza or high tiers of Seiko 5 and even the likes of Orient. So medyo matindi yung competition at this price point, no? Which for some instance medyo mahirap para sa mga buyers na katulad natin kasi ang dami mong pagpipilian, puro magaganda. So place your bet on where you think would make you happy. To me, this is a bold move by Casio, but I think this is actually the right decision in the right direction for them. Especially so that they are already producing quartz watches for more than 2 decades now, no? Kasi lahat ng possible means of innovation nagawa na nila, especially sa mga G-Shocks lineup nila. And I believe moving into automatic movement gives them a better position in the market. This is one way of attracting new breeds of customers kasi lahat ng consumer and customers nila are either a fan of the brand or a fan of quartz movement. Nakikita ko rin there are a lot of things to explore para kay Casio, no? They could add a little more complications in the next iteration or they could release a new lineup and new collection. Since this is just a first step, marami pa tayo sigurong aabangan kay Casio. A lot of things to work on and a ton of potential ahead. Now, the verdict. Ang pinakamaganda niyan, sa sarili nyo itanong. Huwag kay jowa, huwag sa nanay, huwag sa kapatid. Ito yon. Yes? Maybe? In terms of usability, siguro hindi. Kasi marami na akong relo. But in terms of kailangan ba siya sa collection? Oo naman. Walang exception dyan sa collection. Basta may pera ka. Para sa akin, pretty much.
Sa akin, so far mukhang hindi naman. Masaya naman ako. Ayun. So ano sa tingin niyo yung mga aspeto na okay para sa inyo sa relo na to? Ano naman yung sa paniwala niyo na dapat pinag-igihan ni Casio in building this watch? Pag-usapan natin sa comment section. Baka may maganda kayong opinion or suggestion. Ayun lang, salamat sa panonood hanggang sa bahaging ito ng video. Panoorin nyo rin yung iba nating contents. Pwedeng watch exploration, pwedeng monthly roundup, or check nyo din yung episodes natin ng relo ng mga famous personalities. And once again, this is your time catcher saying, keep it real, keep it original, and keep watching.